Network Entertainment. Nakakakuha ba ng commissions dahil cute yung nagdo-drawing mismo? Minsan. Minsan. Oo. Parang alam mo yung tinutukoy ko eh. Hindi, may mga ganun eh. Meron. May mga fans kasi may itsura yung artist. Di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This episode, pag-uusapan natin, pwede ka bang kumita or mabuhay kapag ikaw ay isang comic book artist na hindi international na comic book artist like sa Marvel or sa DC, yung local na illustrator. Kasama ko pa rin ang artist ng Deadpool sa Marvel, si Roy Mercado. Hello, mga Immortal. Bago natin simulan ng episode na to, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, join the Facebook and Discord group, at syempre follow us on our socials. May Suplado Motors din po ako sa Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, pati yung Stanley Chi sa lahat ng social media platforms. And si Roy, ano yung social media account mo? Sa IG, Roy Mercado _ Yun. Roy, unang tanong, mabubuhay ka ba bilang artist dito sa Pilipinas na hindi nagdo-drawing sa Marvel and DC? Mabubuhay ka naman. Pero medyo mas challenging lang siya kung local ang market mo. Magkano ba ang per page kapag ka sa local market? Sa international, na-discuss na natin sa nakarang episode. So kung gusto nyo malaman yung mga presyo tungkol dyan, pakinggan yung unang guesting ni Roy. Ano yung ongoing rate ngayon per page? Ang last na natatandaan kong local rate is around 1,500 hanggang 2,000 per page. Per page. Sinong publisher na yan? Ano yun? Independent yun. Okay. Independent comics na yung mga, writer ka, gusto mo mag-produce ng independent comics, bebenta mo sa Comic-Con, sa mga Tapos, Comic-Con, yes. Tapos minsan, dahil nga hindi sila makapag-compete sa international rate, hati pa kayo sa royalties nun. Dito sa local na Local benta. yun, Okay. So, kung hindi nila mabigay sa yung 1.5 per page, tapos sabihin, hati lang tayo sa royalties, magkano per page ang mangyayari? Minsan may ganun eh. Kung hindi nila kayang bayaran yung page rate, as in walang page rate, maghahati na lang sila sa sales. Sa kita. Oo. Kasi ang mga artists naman tsaka writers, for the love of naman talaga. Yes. So, masasabi natin, kailangan meron kang regular job, Yes. different streams of income, di ba? Kasi parang undervalued ata ang mga, hindi ko sinasabing lahat ng business owners ganun iniisip ha, pero parang undervalued yata pag illustrator ka sa Pilipinas eh. Medyo. No? Most of the, naman, yung mga collaborators, usually friends naman sila. Kaya hindi rin sila nahihirapan na, alam mo yun. Kasi kung out of nowhere, magme-message sa'yo. Syempre, hindi ka naman magtitiwala rin, di ba? So, paano pag ganyan? Ano gusto mo? Deposit muna? Nung nag-drawing ako sa local comic book, after the job, yung payment. Okay. So, tiwala na lang talaga. Okay. Sa mga Immortal na nakikinig dyan, no, a lot of artists right now, they're selling yung mga commissions ng mga blank covers, di ba? May mga ongoing rate din yan eh. At depende rin niya kung may experience ka mag-illustrate ng covers sa abroad. Yes. Okay. Pag halimbawa, hindi ka pa artist ng Marvel tsaka DC, baga parang alam ng tao na magaling ka mag-drawing. Pinadrawing ka ng blank na cover. Blank cover. Ito, yung mga nakikita ninyo. Magkano ang ongoing rate kapag hindi pa international artist? Well, yung unang blank cover ko kasi, binili nila yung blank cover sketch ko for 1,000 pesos. Oo.
Yun na yun. Yun na yun. Buong katawan yun o mukha Half lang? Half body? Half body. Meron kasing may parang may tiers yan. Kapag nasa convention ka, Mm. tapos gusto mo magpa-sketch dun sa artist na favorite mo. Oo. So, pwede ka magpa-sketch ng head, ng half body, bust lang, or full body. Half body is yung parang yung bust dito hanggang dito lang. Okay. Pag ulo, magkano? 1,000. 1,000 pag ulo. Pagka yung yung bust, half body. Pag bust, minsan 1,500. 1,500. Oo, 2,000. Ganun. Tapos full body na. Tapos whole body, mga nasa 3,000. 3,000. Ano pa yung may mas mataas na tier pa ba yan? Yung iba kasi nag-offer ng with colors siya. Okay. So pag with colors, siguro mga nasa 4,000, 5,000. 4,000, 5,000. Isang ganitong cover na ito. Isang ganyang cover. Yun yung pag hindi ka pa international artist. Pag na yun, yung pag medyo kilalang artist ka na, nasa siguro, mga nasa around 4,000-5,000 per character na yun. Okay. Minsan, yun, half body yun. Half body na per character 4,000. Oo, Halimbawa, mga level ka ni Jim Lee, ganun. Nako, pag Jim Lee, ang going rate ni Jim Lee, kung hindi ako nagkakamali, nasa $20,000 yata. Per cover or ano? Ano yun? Yung full piece yun, 11x17 yata. Yung parang ginawa niya para sa mga covers ng pag nagkaroon ng pelikula si Batman, gumagawa siyang ganun, malaki. Pero kasi Jim Lee naman yun. Jim Lee na kasi siya. Lahat naman tayo nung 90s. Kilala natin si Jim Lee. Artist ng X-Men, Wildcats, di ba? Wolverine. Yan yung mga ginawa niya. Pero nag-DC siya, Batman, di ba? Tsaka yung mga covers ng mga iba't ibang comics na pag nag-relaunch, lagi siya yung naggagawa. Pag nag-design ka ng comic ng costume ng isang character, may bayad? Dapat meron. Yung iba nagpapabayad pag kasi sa US. So hindi lang dito sa Pilipinas may independent creators. Meron din sa US. And dollars din usually yung bayad nun. Tapos may mga projects na gusto nila i-design mo yung characters. So yung iba ang ginagawa nila pinapackage nila. So kukunin sila as an artist. Tapos so tatanungin kung ano yung rate, minsan magne-negotiate. Pero ako usually ang ginagawa ko kung ako naman yung kung hindi nila kaya i-hit yung rate ko, pero willing naman sila, ibabato ko na yung sige, de-design ko na yung character for free. Minsan ganun yung ginagawa ko. Okay. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Na-discuss na ba natin pag international artist? Kasi kanina local artist dun sa commission eh. Pag ulo, 1,000. Pag half body, magkano is, magkano? 2,500? Or 1,500 yata. 1,500. And then, pagka yung whole body, 2K. Yung mga ganun. Tapos pag may kulay, 3,000 siguro. 3 to 4, ganyan. Pag international artist, nagpa-commission sa'yo. Pag nagpa-commission ka sa international artist, depende rin sa tenure eh. Depende sa tenure. Sabihin natin, yung mga bago pa lang. Mga bago pa lang parang, yung rate ko, yung half yata ay nasa 2,500 na. Thanks lang yon. Half body. Half body. Yung ulo. Pag quick sketch lang siguro, minsan kinukuha ko na okay na sa akin yung 1,000. Oo. Kung mabilis lang, Oo, kasi depende sa... Pag whole body. Pag whole body siguro, mga nasa 3,000-4,000. 3,000-4,000. Nagpa-per character ka ba? Yes. Minsan kasi, gusto nila Avengers. So, Oo nga, ang dami nun eh. ang dami nun. Oo. So, per character, mag-a-add ka ng certain amount per character. Okay.
So, not bad. Not bad, yes. Kung Lalo na, so, pwede natin sabihin, kikita ka kung masipag ka. Tapos, syempre, kumbaga kung hindi lang dahil international artist ka kaya ka makakatanggap ng commissions. May mga nakikita ako ngayon na artist na ang cute nung style nila. So, yung iba, yung style lang nakakahatak. Okay. So, lalo na yung mga cute, mga manga. So, nakakakuha sila ng maraming commissions dahil cute yung style nila. Nakakakuha ba ng commissions dahil cute yung nagdo-drawing mismo? Minsan. Minsan. Oo. Parang alam mo yung tinutukoy ko eh. Hindi, may mga ganun eh. Meron. May mga fans kasi may itsura yung artist. Mm. Di ba? So, pag cover artist, iba yung presyo dun sa nag-interiors din, di ba? Mhm. Ano mas mataas ang rango? Yung nagko-cover art o yung nag-interior tsaka cover? Hindi ko alam eh. Pero, Kasi I think Oo. nagkaiba yung presyo niya dun sa purpose. Kasi kunyari, Brian Boland, cover artist lang siya eh. Ang ginawa lang niya na talagang yung buong comics, yung Killing Joke eh. Oo nga, no? Yun yung alam ko hindi ko alam kung meron pang British comics siyang na-illustrate na hindi ko kilala. Pero Killing Joke lang talaga yung alam ko, tapos puro covers na lang siya eh. Siguro kasi kasi yung cover yung nagbebenta eh. Kaya I think mas mahal yung bayad nila sa cover kasi yung cover yung unang makikita nung bibili. Okay. Kayo mas malaking bayad, writer o artist? Artist yata. Talaga? Hindi ako sure. Oh. Wala pa akong na-interview na international artist na writer na kasi. Pero I think yung artist, pero ang writer usually alam ko may royalties sila. Kung gaano kalakas yung benta. Oo. Saka parang pag sa writer ata, yung naunang pangalan yung writer, hindi yung artist eh, no? Lalo na kung big event yung Oo. yung sinulat niya. Oo. So, ang masasabi mo, pagka local artist ka na wala pang international experience, pwede ka kumita through commissions. Yeah, test it out. Oo. Commissions, and then yung mga iba naman, dapat may day job, may iba kang negosyo, di ba? Yung mga ginagamit yung pang drawing, may kinalaman ba yan kung gaano kaganda yung trabaho nyo? Minsan. Oo. Kasi parang rin siya eh, mastery nung instrument. Okay. Tama naman. So, kahit na ballpen yung, isa sa mga artist na fina-follow kong gamit niya, ballpoint pen na yung mga nakukuhang libre na sa airport eh. Pero may yun, may ballpen na masarap pang drawing, tsaka may ballpen na masarap pang sulat. Ganyan. Ikaw, ballpen lang, anong ginagamit mong ballpen pang drawing? Ballpen? Ito, yung isa sa mga panel sa Deadpool page na ginawa ko. Oo. Ballpen ang gamit ko. Yung HBW na ballpen. Ba't yun ang ginamit mo? Kailangan sa storya o ano? At purely sa test lang, pero nagustuhan ko yung feel niya dun sa papel. Before kasi ako mag-traditional art, digital art ang trabaho ko. Oo. So, nagtetest ako ng mga pen na mahahabol yung style ko digitally. Since parang mechanical nga yung digital. So, nagtetest ako ng mga pen. Nagustuhan ko yung HBW. Okay. Kasi yung texture ng papel nag-match na perfectly dun sa gusto kong kalabasan. May mga local artists ka ba na hinahangaan yung hindi pa nagmo-Marvel? Kasi marami magaling na artist sa Pilipinas Marami. Oo nga. Meron akong yung mga friends ko na artist. Kasi hindi ko kayang i-drawing yung style nila. Oh, sino yun? Si Chris. Nakalimutan ko yung apelido ni Chris. Magagalit sa akin yun. Si Christopher Awayan. Si Mark Marvida. Kasi yung mga nila, yung mga
anatomy nila. So, kaya-kaya nila yung distorted na anatomy. Parang parang Spider-Man na nadidistort. Ako kasi hindi ko kaya. Hindi, pero magagawa mo na yun kasi nasa Deadpool ka eh. Oo. Parang Spider-Man na rin yun eh. Medyo mas cartoony kasi yung ano nila eh. Sino sa tingin mo yung local artist ang next na makukuha ng Marvel? Yung para sa'yo. Kasi sa Super Manila, ang daming local artist dun. Di ba? Ang daming magagaling. Yung sa tingin mo lang, kunyari, ikaw si CB, si Bolsky na sabi mo. Or kung very close ka na kay CB, eto, CB, tingnan mo to. Magaling to. Ganyan. Yung siguro bias kasi friend, pero feeling ko kasi yung trabaho nila sobrang sobrang mature na. Yung kaibigan ko na inker, si Raf Gumbok. Maganda kasi talaga yung trabaho niya. Sobrang linis ng trabaho niya. So tingin mo, kailangan makita yung portfolio niya ni CB? Nakita na. Ano Nakita sinabi? na feeling ko ma-hire na siya soon. Feeling ko lang kasi ang ganda ng trabaho niya. Pero naghihintay pa kami ng feedback. So eto ang tip mo sa mga local artists na wala pang break galing sa Marvel or sa DC to have side hustles, maging masipag, mag-offer ng commissions, ano pa? Find your voice as an artist. Kasi kanina napag-usapan natin merong house style ang DC at ang Marvel. Oo. Pero minsan merong hindi parang biglang nagbe-break sila doon sa house style katulad ni si Scotty Young. Hindi naman siya DC, hindi Marvel yung style niya. So I think kung mafa-find mo yung voice mo as an artist, tapos makakakuha ka ng attention ng maraming tao, I think maganda yung chance mo na ma-hire ng bigger publishers. Yung mga ganyan, influence mo kanina si Travis Charest, yun ang influence mo. Sino pang mga artist? Si Olivier Coipel. Yun. Yun yung mga influence mo. Pagka nakita ng editor na, parang ginagaya mo yung artwork ni ganito, yung style ni ganyan. Papapalitan ba yung style mo? Hindi. Hindi. Talaga? Kasi, parang yun sir, parang, dahil nga, kamukha. So parang, siya parang dahil flavor of the month siya. In a way, parang flavor of the month siya. Meron na siyang set of fans. Na kapag inintroduce yung style mo, kumbaga, hindi siya, mababa ang chance na ma-reject siya ng fans, ng readers. Oo. So si Marvel, kumbaga, hindi risky sa kanila yung ganon. Kumbaga okay lang na, pareho kayo ng style ni Jim Lee Nangyari ganon. Parang, feeling ko kasi lahat nagsimula na may fina-follow na style. Tapos eventually you develop your own style. Eventually you develop your. Pero para madali siyang matanggap ng readers. I think yung mga medyo hawig yung kinukuha nila. Ang wala lang talagang gumaya masyado kay Kelly Jones eh. Kilala mo yon, di ba? Meron isa, pero mas magaling siya kay Kelly Jones eh. Yung nag-illustrate ng parang Venom ata illustrate niya or basta horror team din eh. Idol niya si Kelly Jones eh. Nakalimutan ko yung pangalan pero mas magaling siya kay Kelly Jones. Nakita ko. Galing nito yun. So ikaw, hindi naman Travis Charest yung style mo eh. Nakita ko sino yung influence mo? Bukod sa daddy mo. Ang sabi nila, hawig daw ako sa style ni Olivier Coipel. Hawig daw. Kaya pero sobrang fan talaga ako. Kaya nung na-meet ko siya sa Paris, talagang fanboy ako dun. Wow. Hindi na ako nakinig ng turo niya eh. Talaga? Pinanood ko na lang siya. Sobrang starstruck ako na. Pero ang ganda ng kwento mo, Roy. Mabuhay ka from illustrating independent comics, tapos nag-G.I. Joe ka, you illustrated Multo from G.I. Joe, Ninja Turtles, ngayon Deadpool. Bago matapos ang episode na to, sino pa yung mga gusto mong i-illustrate na characters? Marvel or DC or sa Image or sa kahit na Valiant Comics, di ba? Mabalik. Ang sabi ko kay CB Wolverine eh. Pero lately napapaisip ako kung kasi dami ng Wolverine eh. I think gusto ko na na mag-drawing ng Psylocke kahit short na
kahit miniseries. Miniseries. Oo, Silak. Oh. Mahilig ka mag-drawing ng babae. Maganda daw ako mag-drawing ng babae. Yan ang sinasabi ko eh. Alam na. Oo. Feeling ko naman, medyo kaya ko naman yun. Saka maraming fans si Silak. Tsaka dahil mahilig ka mag-drawing ng babae, alam ko na kung ano yung mga reference na papanoorin mo. Meron ka bang model na gustong i-pattern kay Silak? Wala pa eh. Maghanap ako. Parang alam ko na nasa isip mo eh. Parang kilala ko yan eh. There you have it guys. Maraming salamat. Roy Mercado for joining us dito sa Underpaid Podcast. Sana maulit ang guesting mo and more titles to come. Sana in the future mag-illustrate ka ng Batman. Yes. Batman. Di ba? Ng Incredible Hulk, ng Superman, mga ganun, di ba? Hindi malayong mangyari yun. Pero dadaan ka muna sa Spider-Man, Daredevil, tingin ko. Sana. Diba? Sana. Ayun, mga Immortal, Roy Mercado. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.